hanggang Bewang. Dito po naman ay umabot ng lagpas tao ang baha sa ilang bahagi ng Obando sa Bulacan. Kasabay kasi ng pag-ulan at high tide, nasira pa ang 3 dike doon. Nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, isang patay sa pagtaas ng tubig dito sa Obando, Bulacan habang ang karamihan sa mga residente hinihintay na lang nila ang paghupa ng tubig baha. At sabi nga, sanay na raw sa baha ang mga taga-barangay Panghulo dito sa Obando, Bulacan. Pero kanina, nagkabiglaan. Umabot daw kasi ng lampas tao ang tubig sa ilang lugar ng Obando habang sa mas maraming barangay hanggang tuhod ang pinakamababaw. Nakasabay daw kasi ng ang high tide, ang walang patid na pag-ulan at ang pagkasira ng 3 dike. At sa kasagsagan ng pagtaas ng tubig kaninang bago magtanghali, isang 40 taong gulang na lalaki ang nalunod sa barangay Paco. Kinilala ito na si Efren Salvacion. Napakabigat ng problema namin ngayon dahil may sumabog pong mga diki sa amin kanya nagkaganito at baha kami. Pinuntahan din natin kanina ang munisipyo ng Obando at ito po ang ating nakita. Dito mismo sa loob ng munisipyo ng Obando, Bulacan, umabot ng halos sa hanggang Baywang ang tubig baha sa kasagsagan ng pagtaas ng tubig kaninang bago magtanghali. Kaya po nakikita nyo ngayon, ito ho, may mga kailangan nakabangka kung papasok kayo dito dahil nga mataas pa rin ang tubig hanggang sa mga oras na ito. Mangilang-ilang negosyo lang ang nakita natin bukas at ang halos lahat ng bahay na dinaanan namin pinasok na ng tubig. Ayun na namin, makakatakot malunis sa baha. Pupunta ba? Ayoko na, kasi nakaranas kami ng ganyan eh, ang hirap eh. Tapos wala kami matulungin sa barangay kami natutulong. Mataas pa naman yun sa amin. Hindi ho ngayon lang yan. Pag gabi bumababa ho. Sanay na kami, tsaka meron naman po kaming itaas eh. Oo. Laging ganito. Saan kami pupunta? Naku, puro lubog din ako eh. Yan po yung pahayag ng ilang mga residente na hanggang ngayon po ay ayaw pong lumikas sa kanilang mga tahanan. At makikita rin po natin kanina may mga bata pa tayo nakitang naglalaro at naglulublob sa baha. May mga lumulusong na gabaywang na yung taas ng tubig. Kung may kaunting pakinabang sa pagtaas ng tubig sa Obando, ito ay ang negosyo ng pedicab, bangka at rubber boat. Ang mga ito lang kasi ang pwedeng sakyan at kung medyo mabigat sa bulsa ang pamasahe, nagtitiyaga na lang sa paglusong sa tubig baha ang ilang mga residente. 30 pesos po. Malakas din po. Opo. Wala na po pagpasakyan po ang mga yung mga tao, hindi na kaya ng tricycle. Kaya bangka na lang. Lumabog, libre. Wala tayong customer na makukuha pag ganito panahon. Pagka ganito, kaya sana tulungan niyo kami na nakakakita sa amin. Ang ating Pangulo, maawa na kayo sa Obando. Ngayong araw nito ay dumating rin ang mga 6x6 truck galing sa 56th Infantry Battalion ng Agonoy PNP Army para tumulong sa paglilikas. Sa ngayon, humihingi ng tulong ang mga residenteng ayaw lumikas, pati na rin ang lokal na pamahalaan. Relief kailangan namin kung merong nakikinig dyan at sana ay mabigyan kami ng relief goods dito. Ang apektado yung buong Obando. Sa ngayon, Mel, ay patuloy pa rin pinaalalahanan yung mga residente, lalong-lalo na yung mga ayaw lumikas, na maging mas maingat dahil pabugso-bugso pa rin naman yung mga pag-ulan at pinapaalalahanan pa rin na wala pa rin pumpasok bukas dito sa buong Obando, Bulacan dahil nga ang 11 barangay nila ay lubog sa tubig baha at inaasahang aabot pa rin ito ng 1 linggo bago tuluyang humupa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.